Hello, so ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi ito magra-resonate sa lahat. So, mas maganda kung mag-comment ka dyan sa baba. Ma-appreciate ko yung lahat ng likes, comments, and shares. And maraming salamat guys sa mga nakasubscribe na sa akin. Sa mga hindi pa, subscribe kayo guys. Help me na ma-grow natin itong channel na ito. Soon, magla-live din ako dito sa channel na to. Nag-live na ako dun sa ibang channels. And soon, magla-live ako sa Facebook page namin, Madam P. Doon ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. Pag hindi mo siya ma-search, search mo hashtag Water Sign Philippines. Yan, pwede mo yan i-search. Or hashtag Madam P TV, pwede mo yan i-search sa Facebook. Para mas madali mong ma-search yung... Kasi marami lalabas na channel, guys. So, para mai-direct ka doon sa pinaka-channel natin. Doon ka, ilagay mo yung mga hashtag mo yan. Na yun. Comment ka na lang dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yan, ha? Water sign, let's start. Love reading, pwede ka makarelate, pwede hindi. Take only what resonates. Okay, water sign. Main energy mo, water sign. You do have the Ace of Swords and the Hierophant. Okay. May mga bagay kang matututunan ngayon. There's a new beginning for you. There's a lot na matututunan mo, maybe regarding teacher, regarding gurus, spiritual person. Yan. Marami kang matututunan ngayon. Ito yung time na malaki ang mababago sa'yo regarding dito sa mga bagay na matututunan mo. So, I highly suggest na i-push mo yung sarili mo regarding to sa mga bagay na gusto mo talagang aralin, gusto mo matutunan kasi magbibigay ito ng malaking pagbabago sa buhay mo. Okay? Etong pagkatuto na to, hindi mo kailangan gumastos ha, yung iba sa inyo. Wait lang. Ayan. If ever you have someone in your mind right now, high chance talaga na maisipan mo yan. This could be a person na may spiritual connection ka. Yung iba, secret lang ito eh. Pwedeng patago yung pag-iisip mo regarding dito sa person na to. High chance yan kasi meron tayong Mercury retrograde. So, high chance na makausap or maisipan mo itong mga tao from your past na malaki ang naging malaki ang naitulong or naging dahilan kung bakit natuto ka or nagkaroon ka ng knowledge regarding spirituality, nagkaroon ng deeper level of knowledge regarding tarot yung iba, ano? Kaya yung iba kaya nga natutunan or nalaman mo itong sa YouTube na tarot readings or kung bakit ka napunta sa akin ay dahil din sa past person na to. So high chance na maisip mo itong mga past person na itong ngayon. Okay, inom lang tubig. First, nakakonect mo sino to for the sign of water sign. For the sign of water sign, isang shuffle pa. By the way, nakakita ko sa I just saw an evil eye. For those of you na hindi alam yung evil eye, this is evil eye. So, I don't know if you're wearing evil eye or recently lang may mga binili kang evil eye. Yeah. But kung wala pa, this is like a message for you na mag-avail ka. Kahit hindi sa akin, kahit sa ibang seller. But make sure dun sa trusted mo. Yan. Isa ito sa parang ginagawa kasi namin. Ayan. Well, kung bakit ka nabanggit yun, kasi nakita ko ng evil eye bigla dito sa reading mo. Like, someone is really looking at you and hindi maganda yung intention niya. Like, may inggit, may galit itong person na to and people actually. So, sabi ko nga, mag-evil eye ka. So, you would know kung ikaw ba'y naaapektuhan ng evil eye ng iba pag biglang bumabagsak yung buhay mo, number 1. Number 2, bakit ganun? Parang lagi kang may sakit. Number 3, yung nararamdaman mo, parang kang laging over fatigue, yung wala ka pang ginagawa pero pagod na pagod ka. Yeah, that's one
hint or sign na ikaw ay pwedeng naapektuhan ng evil eye or ng pagtingin, ng masamang tingin ng ibang tao. Alam mo yun, yung tingin na may halong inggit, may halong, alam mo yun, may ibig sabihin, is high chance na maapektuhan ka nun. So, use protection. And one of the protection na i-recommend ko is, of course, the evil eye. This is what I can recommend sa'yo. Nasa sa'yo yan if you want to use evil eye or what, but that's only my recommendation. Ngayon, the Eight of Swords is here. Nakakamoy ako ng fried chicken, manok. Eight of Swords, this could be your reading, ha? Of course, wala namang manok na dito. Madaling araw na. And nandito ako sa room. Saradong-sarado lahat. And bigla ko naamoy yung manok. So, it could be you. Maybe you're eating while watching. Or that's your favorite. Okay, or nakikrave ka dun sa maybe something to do with chicken. Especially yung fried. No? Kahit hindi fried chicken mismo. Maybe parte ng manok. Like chicken skin. Or chicken Adidas. Ayan, mga ganun. Eight of Swords. This is your person. The person that you're dealing with. Three of Pentacles. So, nagkakaroon ng growth sa kanya ngayon. Financial growth. May mga ideas, mga plano siya na gagawin in the near future. Pwedeng sa calendar niya. May mga bagong plan. The Eight of Swords, I feel like this person is stuck. Maybe sa isang relationship, connection. And nakikita natin with the Four of Swords. Pwedeng this is a past person na medyo tanggap niya na kung ano man yung nagiging problema. Or separation. Yeah, pwede nagkakaroon ng separation sa inyo. And pwedeng tanggap niya na kung ano man yung separation na nangyayari sa inyo. And I feel like ngayon, nag-focus siya sa growth niya. May mga tao na involved dito regarding sa plano na to. Pwedeng kasama sila doon sa mga growth na yon or sa ginagawa nitong person na to na pagpaplano. And yeah. Wait lang guys, nag-aayos ako ng buhok. Gusto ko nakatali yung aking buhok. Okay. Emotions. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. Please tell me. The Five of Swords is here. And you do have here the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, emotion mo for this person. Nasasaktan ka. Ten of Swords. Pwedeng with the Two of Swords, may mga desisyon ka na may kinalaman sa paglisan or pag-alis dito sa person na to. Pwedeng iniwasan mo siya, nilayuan mo siya, or maybe you hid your identity. Maybe binlock mo siya. Yung iba, reversal lang reading ha. Reversal. Pwedeng siya yung gumawa nun sa'yo. But anyway, sa nakikita natin sa'yo, ikaw ito na nagtago, lumayo, you transform your life. Umiwas ka, lumayo ka, and then nagtago ka. Nakakita ko dito ng naka-private mode or alam mo yun sa Facebook, yung nakalock yung profile. Maybe this is you, nakalock yung profile mo or nilock mo yung profile mo because of this person or you're just the kind of person na medyo malihim or matago. Ganon. Ayaw malalaman ng iba yung mga nangyari sa'yo. Pwedeng ganon. And also, at the same time, yung iba, pwedeng may nakaka pa rin ginagawang hindi lahat to ha. May nakaka pa rin pang i-spy or pagtingin sa profile ng person na to. Just checking out kung kumusta na ba siya or what. And kasi nasasaktan ka eh. And I feel like ito, deep inside ito, nakatago. Pwedeng hindi mo sinasabi sa iba. Nasasaktan ka regarding sa ending or sa separation na nangyari sa inyong dalawa. Emotion ng person na to for you. For the sign of water sign. Emotion niya pa. Nakakaamoy ako ng glue or mighty bond, rugby, anything na pandikit or ano matawag sa pandikit?
syempre may iba-ibang klaseng pandikit eh. Basta anything na pandikit. Or malapit sa amoy ng pandikit. Ano ba tawag doon? Anything na malapit sa paamoy ng pandikit. 'Di ba? Naging Pinoy henyo tayo. Like for example, ano ba tawag dito? Yung sa nails, yung sa mga ano, may paggawa ng kuko. Kasi medyo malapit siya sa amoy ng pandikit eh, yung mga ginagamit dito. 'Di ba? Cutics, parang ganun. Nail polish. Ayan. Anyway, amoy chemical, ganun. Emotion ng person mo, the Nine of Cups and the Queen of Pentacles. Kung yung person mo is someone na nasa mataas na posisyon, someone who is very respective, someone na may masasabi sa buhay, like meron siyang pagmamalaki, maybe a boss or professional na tao. The Nine of Cups, nakakita tayo ng other options sa kanya. Pwede may maraming humahanga sa kanya ngayon. And this person with the Magician, may mga bagay siyang kine-create, binubuo. May mga bagay siyang naiisipan gawin. Sabi ko nga may mga plano na pwedeng magbibigay ng growth para sa kanya. Magbibigay ng growth financially, pwedeng ganun. I don't feel anything pa sa person na ito na may kinalaman sa'yo. Kasi parang yung iba nga kasi pwedeng nagkaroon ka ng pagdedesisyon regarding sa pag-alas, pag-iwas dito sa person na to, na naging dahilan na parang, bakit pa kita isipin and ikaw naman ang may desisyon niya. Parang ganun. Yun yung feeling. So anyway, what will happen in the near future for you, water sign? I just saw the number 12. This could be a soulmate or twin flame connection. The Emperor is here, the Ace of Pentacles. Okay. Four of Swords, okay. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Well, if you are guilty of something, na high chance na ikaw ay hindi mo malalayuan or maiiwasan yung bagay na guilty ka. Well, ikaw na nakakaalam kung ano yun, kung saan ka guilty. Maybe sa emotions mo regarding sa person na to or regarding sa, alam mo yun, parang hahantingin ka ng sarili mong multo. The Emperor, I can see you, you know, pwedeng may mga bagay kang i-build. Oh, clarify natin to. What's with the Emperor? This could be a new beginning for some of you. Eight of Pentacles, pwede may kinalaman sa work, career. Five of Cups. And you have to be realistic. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo with the Ten of Swords. Kasi sooner or later, pag hindi ka naging honest sa sarili mo, may mga bagay na mag-i-end sa'yo kasi alam mo na hindi naman yun yung totoo sa'yo. You know what I mean? Time will come, hindi mo matatakbuhan yung sarili mong multo. Kaya dapat alam mo kung ano talaga yung gusto mo, mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Ayan. Kasi I feel like lalabas at lalabas yung totoo in the near future. Maybe regarding sa career, love, diba? Ganun yun eh. Pag hindi ka masaya sa isang bagay, pinilit mo lang because kailangan or what. And then sooner or later, pwedeng hindi alam mo yun, the universe will take it away from you, aalisin sa'yo, kasi hindi naman yan para sa'yo eh. Parang ganun. I just saw the number 1441. Some of you, this could be like a destiny kind of energy. Ayan, dahil doon sa nakita kong angel number. O like may mga destined or
tadhana, yan sa Tagalog, na mag-end sa buhay mo kasi hindi ka talaga para doon. And then, with the Four of Swords, with the Nine of Wands, nakikita natin yung person na to, there's acceptance. Maybe regarding sa pagkawala mo sa buhay niya, tanggap niya na yon. And with the Knight of Wands, I feel like ngayon, mas nag-focus na lang talaga siya in the future pagdating sa mga bagay na mag-grow para sa buhay niya. I can see pagta-travel dito sa person na to, like maybe short distance travel. And ito yung mas focus ng person na to. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.